Para sa mga mahilig sa mga kwentong aswang, subaybayan ang aming bagong channel, Sitio Pangil. Pasukin ang nakakakilabot na mundo ng mga aswang. Like and subscribe. Sitio Pangil. Tagu-taguan. Isa na namang mapagpalang araw sa ating lahat, mga kasityo bangungot. Muli na namang nagbabalik ang inyong lingkod, Jupiter Torres, upang maghatid ng isa na namang nakapaninindig balahibong kwento mula sa sariling karanasan ng ating mga letter sender for today, ang mag-amang Amboy at Osep. Kakaiba ang kwento natin ngayon, mga kasityo bangungot. Kaya naman huwag na natin itong patagalin pa at tunghayan na natin ang kanilang kwento. Magandang araw po sa inyong lahat, lalong-lalo na po sa iyo, Sir Jupiter. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Osep. Hindi ko tunay na pangalan. Medyo matagal na rin po kaming avid listener dito sa mga channel ninyo sa YouTube. Pero hindi ko akalaing darating ang araw na makakapagbahagi rin pala ako sa inyo ng sarili naming karanasan ng tatay ko na tawagin na lang natin bilang Amboy. Nitong nakaraang araw lamang po, gabi ng 31 ng Oktubre, habang nagluluto kami ni na tatay ng suman sa lihiya, na madalas naming ihanda sa tuwing sasapit na ang undas, nagkakwentuhan po kami, kasama ang mga pinsan ko habang nagbabantay kami sa gatong ng suman. Nagpalitan kami ng mga nakakatakot naming karanasan habang tumatagay ng kaunting beer na binili namin sa tindahan. Sa kwentuhang ito may nadiskubre po ako. May isang karanasan kasi si tatay na ngayon na lang ibinahagi sa amin dahil na rin daw po sa pagiging maselan ng kasong ito. Napagtanto ko kasi, Sir Jupiter, na maaaring konektado pala yun sa isang pangyayaring naranasan ko naman noong bata pa ako, na nagkataon namang ngayon ko lang din po naisipang ikwento sa kanila. Hayaan niyo pong ikwento ko sa inyo ang mga naging karanasan namin noon. Unang kwento. Pinugutan ng ulo. Mahigit 50 taon na rin po buhat nang mangyari ang karanasang ito ng tatay kong si Amboy. 10 taon lang daw siya ng mga panahong yun, kung tama ang kanyang pagkakatanda. Sabi ni tatay, bukirin pa raw noon yung halos kabuuan ng lugar namin dito sa isang lugar sa Laguna dahil wala pa raw pong gaanong nakatira doon. Malalayo pa ang agwat ng mga bahay nila at hindi pa gaanong siksikan. Hindi kagaya ngayon na halos magkakadikit na lahat ng mga bahay. Tulad ng karamihan ng mga bata, sabi ni tatay, mahilig din daw silang maglaro noon ng tagu-taguan ng kanyang mga kaibigan. Doon pa raw sila madalas magtago noon sa likod ng matataas na talahib sa gitna ng bukid, kahit na medyo masakit at nakakahiwa yun ng balat.
Kaya lang sakalang daw sila nadala noon nung isa sa mga kalaro niya ang natuklaw ng ahas. Dahil doon, nung mga sumunod na paglalaro nila ng tagu-taguan, ay humanap na raw sina tatay ng ibang pagkukublihan hanggang sa mapadpad siya doon sa kubo ni Mang Temyong. Isa sa mga magsasaka sa lugar namin na kilala bilang lasinggero na mahilig makipagbasag ulo. Hindi naman daw po takot si tatay noon kay Mang Temyong dahil simulat sa pool ay mabait naman ang trato nito sa kanya dahil kaibigan daw ito ng tatay niya. Kaya nga malakas ang loob niya nang magtago siya sa likod ng kubo nito at tumatawa-tawa pa habang sinisilip niya yung kalaro niyang halos lumawit na raw ang dila sa kakahanap sa kanya. Tirik na tirik daw ang araw noon, Sir Jupiter, at kitang-kita niyang tumatagaktak na ang pawis nung kalaro niya. Hanggang sa hindi niya natuloy napigilan pa at napahagalpak siya ng tawa na mabilis namang naulinigan nung kanyang kalaro. Tumakbo raw ito papalapit sa kanyang direksyon, kaya naman itong si tatay ay naghanap ulit ng mapagtataguan doon sa likod ng kubo. Nakakita siya ng isang kumpol ng mga dayami sa sulok. Doon mismo sa tapat ng bintana ng kubo ni Mang Temyong. Naisipan niyang doon na lang sana magtago sa pamamagitan ng pagtatabon niya ng mga dayami sa kanyang sarili. At ganun nga raw po ang ginawa niya. Kaya lang, habang hinahalukay niya daw yung dayami, Sir Jupiter, bigla na lang daw po siyang natigilan dahil may nahawakan siyang basa at malagkit na bagay na nakahalo sa mga dayami. Nanlaki raw po noon ang mga mata ni tatay nang mapagtanto niya kung ano ang kulay pulang likidong ngayon ay nagmansa na sa kanyang palad. Akala nga raw po niya noon ay nasugatan siya sa ginawa niyang paghalukay sa isang bundok ng dayaming yun. Pero wala naman daw po siyang mahanap na sugat sa sarili niya, kaya upang malaman kung saan nanggaling ang dugo, muli siyang nagkalaykay doon gamit pa rin ang kanyang kamay. Maya-maya ay sumigaw po mula sa likuran ni tatay ang kalaro niyang si Boyet na kanina pa naghahanap sa kanya. Ang sabi raw nito ay taya na si tatay, pero nang mga sandaling yun, ay naninigas na si tatay sa kinatatayuan niya dahil sa kanyang natuklasan. Boyet, takbo na. Huwag kang maingay, bilisan mo. Sa wakas ay nagawa niya raw pong magsalita noong una, kaya lang ay mahina lang ang pagkakasabi niya. Kaya lang imbis na sumunod na lang, ay nagtaka pa ito at tinanong siya kung bakit. Inulit pa raw ni tatay ang sinabi niya, pero lalo raw pong lumapit si Boyet noon sa kinatatayuan ni tatay. At dahil doon ay nakita rin ito yung nakita ni tatay. Sino yan, Amboy? Bakit may katawang walang ulo dyan? Sa isang iglap ay nangatal na raw po noon si Boyet habang pinagmamasdan nila ang isang walang buhay na katawan ng lalaki na nakakubli sa isang tumpok na yon ng dayami habang nasa tabi naman ito ang sarili nitong pugot na ulo na nilalanggam na ang mga mata pati na rin ang loob ng bibig nito. Bigla raw pong humiyaw noon ng pagkalakas-lakas si Boyet dahil ano pang maya-maya pa ay nakita nilang nakadungaw na sa bintana ng kanyang kubo si Mang Temyong. Namumula ang mga mata habang ang kanang kamay nito ay may hawak na itak na may bahid pa ng dugo. Doon ay nagunahan na raw po sa pagtakbo sina tatay at ang kaibigan niyang si Boyet habang sumisigaw sila at tumatawag ng saklolo. Palakasan daw sila noon ng pagpalahaw
Dahil hinabol pa raw sila ni Mang Temyong na ng mga panahong yon daw po ay parang wala na sa sarili nitong katinuan. Nakataas pa raw po ang itak nito at nakahanda ng itagayon sa kung sino mang unang makakasalubong niya sa dalawang batang nakakita ng ginawa niyang krimen. Kung saan-saan raw po noon nagsuot sina tatay. Wala na nga raw po siyang pakialam noon kay Boyet basta nagtatakbo na lang daw po siya ng nagtatakbo. Buti na lang, hindi rin humiwalay sa kanya ang kaibigan niya. Nakasunod lang daw po ito noon kay tatay kahit na hingal na silang pareho. Napakalayo na raw po ng natatakbo nila pero nakikita pa rin nila na hinahabol sila ni Mang Temyong. Mabuti na nga lang daw po noon at nung makarating sila sa labas ng palayan, ay nakasalubong ni na tatay yung mga tanod ng barangay nila na noon ay magkakasamang naglalakad. Hindi pa nga raw po sila noon magkandatuto sa pagkakwento sa nakita nila dahil sa sobrang takot. Mabuti na lang at sa wakas ay naintindihan din sila ng isa sa mga tanod at ito na raw po ang tumawag noon ng pulis. Sabi ni tatay hindi na raw po nanlaban noon si Mang Temyong at inamin na lang kaagad ang kanyang kasalanan. Sinabi niya mismong pinugutan niya nga ng ulo ang kainuman niyang taga roon pa pala sa kabilang barangay dahil masyado raw po itong mayabang. Sina tatay naman po at ang kaibigan niyang si Boyet ay halos ilang buwan ding hindi nakalabas ng bahay noon dahil sa trauma na idinulot sa kanila ng kanilang nasaksihang krimen. Pinilit na lang daw pong kalimutan ni tatay noon ang pangyayaring yon sa buhay niya, kaya kahit kailan ay hindi niya ito ikinwento sa iba. Nakatulong din naman daw pong hindi na pinag-usapan pa ng kanilang mga kabarangay ang kasong yun, dahil sa usap-usapang nagpapakita raw ang multo ng lalaking may pugot na ulo sa sino mang magbabanggit ng kanyang pangalan. Lalong-lalo na ng pangalan ng taong pumatay sa kanya. Yun na raw po yata ang pinaka-nakakatakot na karanasan ni tatay sa buong buhay niya na ngayon lang din po namin nalaman. Ikalawang kwento. Kalabit sa dilim. Samantala ito namang karanasan ko, Sir Jupiter, ay nangyari din nung bata pa lang ako. Siguro mga 8 hanggang 10 taong gulang pa lang po yata ako noon. Mga panahon ng 90s. Nang mga panahong to, Sir Jupiter, medyo sibilisado na yung barangay namin. Meron pa rin naman pong mga palayan pero hindi na ganun kalalawak. At medyo magkakalapit na rin po noon ang mga kabahayan, although malalawak pa rin naman ang mga bakuran. Hilig din po namin ng mga pinsan ko noon na maglaro ng tagu-taguan, Sir Jupiter. Pero si tatay, natatandaan kong palagi kaming pinagbabawalang pumunta doon sa may bakanting lote na hindi naman kalayuan sa bahay namin. Medyo maganda pa namang paglaruan yung spot na yun dahil malawak yun at patag. Kaya kahit ilang beses na akong napapalo noon ni tatay kapag pumupunta ako doon, talagang tumatakas pa rin ako. Naglalaro pa rin kaming magpipinsan doon.
Hanggang isang beses, tandang-tanda ko pa. Mag-uundas din ng mga panahong yun eh. Abala sina tatay sa pagsusuman dahil nagpaluto yung tiyahin kong galing abroad ng napakaraming suman sa lihiya. Nagpapalitson din siya, kaya tuwang-tuwa kaming magpipinsan noon dahil wala kaming mga bantay. Inabot na nga ho kami noon ng gabi sa paglalaro doon sa bakanting loteng yon kung saan nakatirik yung isang kubo na halos magiba na rin sa sobrang kalumaan nito. Pero hindi ko alam kung bakit wala namang nagkukusang tumibag. Bilog na bilog at napakaliwanag pa man din po ng buwan ng gabing yun. Nagtatakutan lang kami ng mga pinsan ko noong una pero maya-maya ay nag-ayang maglaro yung isa. Sabi po sa amin noon ni Kuya Wally, ang pinakamatanda sa aming magpipinsan ay magtago-taguan na lang daw kami dahil masyadong nakakaburyong ang panahon. Bigla naman pong kumontra ang pangalawa sa pinakamatanda sa amin, si Ate Gigi. Ayaw niya raw dahil ang sabi raw ng nanay niya sa kanya ay may gumagalang multo doon sa lugar namin. Pinagtawanan tuloy namin siya kasi naniniwala pa siya sa ganun magki-15 anyos na yata siya noon. Sabi pa ni Kuya Wally, bawal daw ang duwag kaya kami naman pong mga bata ay tapang-tapangan ng mga sandaling yon. Sumang-ayon kaming maglaro noon ng tagu-taguan. Pero syempre kung sino ang nag-aya, siya rin ang taya. Kaya nung magsimula ng pumiring si Kuya Wally ay agad kaming nagtakbuhan at naghanap ng mapagkukublihan naming magpipinsan. Nag-agawan pa kami ng pwesto ng pinsan kong si Tonyong. Iyakin kasi yun, kaya kahit na ako ang nauna dun sa likod ng punong mangga sa sulok ng bakanting lote, pinagbigyan ko na lang siya. Doon na lang ako nagtago sa ilalim ng silong ng lumang kubo. Tapos nagsimula na po akong maghintay noon na mahanap ako ni Kuya Wally. Humahagik-hik pa ako nung umpisa dahil nakikita kong napapakamot sa ulo niya si Kuya Wally habang hinahanap niya kaming magpipinsan. Madilim pa naman dun sa parteng pinagtataguan ko, kaya kahit na may ideya siyang doon nagtatago ang isa sa amin, hindi siya makalapit. Mukhang siya pa nga po ang naduduwag noon, kaya lalo pa akong natawa. Tinakpan ko pa ng palad ang sarili kong bibig para lang hindi niya marinig ang pagtawa ko. Hanggang sa maya-maya, bigla na lang akong may naramdamang kakaibang dumadampi sa balat ko. Ano yun? Aray! Napasapo ako sa ulo ko dahil nauntog ako sa nakausling kahoy nung bigla akong tumayo. May naramdaman kasi akong malamig na dumadampi sa balat ko, Sir Jupiter. Kaya kapag lilingon ako sa likod, ay wala naman akong makita dahil nga po sa sobrang dilim. Medyo natakot ako. Dahil ang iniisip ko pa talaga noon ay baka ahas yung naramdaman kong dumadampi sa akin. Pero hindi ko po pinansin yun nung una. Hanggang sa maya-maya, naramdaman ko na namang may humaplos sa likod ko. May humagod na kamay sa akin. Nakadamit ako pero nararamdaman kong malamig na malamig ang kamay na yun na parang nagyeyelo. Kinakalabit ako nito, Sir Jupiter. Napatayo na po ako noon sa sobrang takot. Nagtayuan ang mga balahibo ko kaya nagmadali akong lalabas na sana dun sa silong. Kaya lang bago ko pa magawa yun, bigla na lang pong may humila sa isang paa ko. Ayan na naman yung malamig na kamay na ngayon ay rekta na pong dumampi sa balat ko.
Naramdaman ko ang gagaspangan noon na medyo mamasa-masa pa. Napasigaw na ako noon, Sir Jupiter. Ang higpit talaga ng pagkakahawak ng kamay na yon sa binti ko, kaya iyak na rin ako ng iyak. Ginamit ko na ang lahat ng lakas ko para lang makalabas ako noon doon sa may silong. Pero ang nangyari, nadala at nahigit ko pati yung humihila sa akin. Kitang-kita ko, Sir Jupiter. May kamay ngang nakahawak sa paa ko. Madugo ang kamay na yon at parang nababalutan na rin ng lupa. Pero yung katawang pinagkakabitan ng kamay na yon, wala pong ulo. Katawan ng pugot ang nakita ko, Sir Jupiter. Pumapalahaw na ako habang nagpapapadyak para lang mabitiwan ako nung katawang pugot. Hanggang sa maya-maya po, nagawa ko ngang kumawala sa kanya. Pero nakita kong bigla siyang gumapang ng mabilis papalapit sa akin. Sa isang iglap lang, nakita kong kaharap ko na yung leeg ng katawang pugot. Nakakadiri ang itsura nun, Sir Jupiter. Inuuod na yung laman at medyo sumisilip na rin po ang kanyang buto. Talagang nanigas na lang ako noon sa pwesto ko. Naihina nga lang po ako sa sobrang takot dahil talagang hindi ko na magawa pang gumalaw. Pero nakita ko na lang pong lumiko bigla yung katawang pugot. May kinapaka pa ito sa lupa. Hindi ko alam kung ano yun. Hanggang sa maya-maya ay bigla na lang po itong bumalik doon sa ilalim ng silong at naglahong parang bula sa dilim. Akala ko naman po ay tapos na ang pananakot nito sa akin, pero ilang segundo lang po ang lumipas ay nakarinig naman ako ng mga sitsit. Alam kong nanggagaling noon sa likuran ko yung mga sitsit, Sir Jupiter. Pigil na pigil nga po akong lingunin yun eh. Ayoko talaga sanang makita kung sino o anuman ang pinanggagalingan ng sitsit na yun. Kaya lang hindi po nagtagal ay nakaramdam ako na parang may dumadampi na naman sa braso ko. Buhok, Sir Jupiter. May animo mabuhok na bagay pong kumukuskus noon sa balat ko, kaya wala na akong nagawa nung di sinasadya ay napalingon na ako doon. Doon na ako napasigaw ng pagkalakas-lakas, Sir Jupiter. Napamura din ako ng paulit-ulit kahit na hindi naman talaga ako nagmumura nung bata pa ako. Kahit naman po siguro sino, ganun ang magiging reaksyon kung may pugot na ulong bigla mo na lang makikitang nasa tabi mo at bumubuka-buka pa yung bibig na parang may gusto itong sabihin sa akin. Napansin kong wala itong mata, Sir Jupiter. Parang dinukot ang mata nito gamit ang matulis na bagay dahil sugatan din po ang paligid nun. Wala na rin po itong ngipin. Para bang binunot yun isa-isa at may malaki po itong hiwa sa mukha. Nakakatakot talaga ang itsura nun. Nakakadiri at nakakasulasok din ang amoy. Yun lang talaga ang natatandaan ko dahil ang sabi po sa akin ni Kuya Wally, nang balikan daw nila ako ulit, wala na akong malay at nakahandusay na ako noon sa lupa. Iniwan na pala nila ako nung nagtatago-taguan pa lang kami, Sir Jupiter, at tinatawag na ni Kuya Wally sina tatay noon.
Ang totoo po, nakita niya pala ako sa ilalim ng silong pero hindi niya ako magawang lapitan dahil nakita niya rin daw po yung katawang pugot na katabi ko ng mga sandaling yun. Grabe ang trauma ko sa pangyayaring yun, Sir Jupiter. Kinailangan pa nga po akong dalhin ni nanay noon sa mga lola ko at dun muna ako tumira ng mga ilang linggo para lang makalimutan ko yung nangyari. Sabi ni tatay sa akin, alam niya raw ng mga panahong yun kung sino ang nakita ko. Alam niya raw na ito rin yung biktima ni Mang Temyong na nakita niya noon. Pero hindi siya nagsalita dahil ayaw niyang lalo pang dagdagan ang takot na nararamdaman ko. Sa palagay niya nga raw po ay nagpakita sa akin ang lalaking pugot na yun dahil kamukhang-kamukha ko raw siya noong bata pa ako. Baka raw po akala nito ay iisa lang kami. Ang sabi po ni tatay, wala na raw po kasi talagang sense of time ang mga kaluluwa, Sir Jupiter. Hindi nila alam na lumilipas na ang panahon. Kaya ang tingin nito sa akin ay ako rin yung batang nagbigay sa kanya ng hustisya noong araw. Isa pa, nangako raw po kasi si tatay noon sa bangkay ng lalaking yun na taon-taon niya itong ipagdadasal at ipagtitirik ng kandila tuwing undas, basta't wag lang daw itong magpaparamdam o magpapakita sa kanya. Pero isang beses ay nakaligtaan niya ito dahil nga po sa sobrang busy nila ng mga panahong yun. Kaya sa akin ito nagpakita. Kahit matanda na ako nung nalaman ko to, hindi ko pa rin naiwasang kilabutan, Sir Jupiter. Mabuti na lang talaga at yung mismong spot na yun na dating bakanting lote ay pinagtayuan na po ng bagong establishment ngayon. Ginawa na itong maliit na kainan ng nakabili ng lupa, kaya palagi nang maingay at maraming tao doon. Ang balita ko nga po, masarap daw ang pagkain doon eh. Pero hindi ko magawang kumain doon hanggang ngayon. Sana po ay nagustuhan nyo ang kwento namin ito ni tatay, mga kasityo bangungot. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Hanggang dito na lang po. At ngayon, here we go with our Christmas shout-out portion. Shout-out kina Rhea, Bevy, Jury, Erwin Perez, Maria Cristina Acetre, Nikki Alera, Yura May Cruz, Ruela Kawili, OG Underdog, Rhea May Lasco, at Karen Bantok. Basahin naman natin ang ilan sa mga gandang comment mula kina Rodelia De Leon at Aiza T. Sabi ni Rodelia, aliw na aliw talaga ako sa mga kwento po ninyo. Libangan ko na po ang pakikinig at 1 taon na rin po akong silent listener nyo. Ang gaganda at nakakatakot ang mga kwento. More stories to come po. Kahit habang nagtatrabaho ako, ay nakikinig po ako. Ang dami ko na nga pong download na kwento nyo. Pa-shoutout daw kay Rodelia De Leon ng La Union. Merry Christmas po. Sabi naman ni Aiza, ito ang kasama ko araw-araw sa pagtatrabaho dito sa Saudi. Maraming salamat po sa inyo and God bless. Merry Christmas, Aiza. Sa mga hindi po nabanggit sa susunod na lang po, huwag niyo pong kalimutang mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang inyong mga pangalan. Muli po mula sa bumubuo ng Sityo Bangungot, ito po ang inyong lingkod si Jupiter Torres, bumabati ng Merry Christmas at maraming salamat.